So magandang gabi sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Barangay Katmundaan, Katmon, Cebu, kung saan maghanap tayo ng makapanayam patungkol sa nagdaang bagyong Tino noong nakaraang linggo. Tara! So magandang gabi po sa iyo, Ginang. Ako nga po pala si Ryle Molihon, BSNF 2E ng Northeastern Cebu Colleges Incorporated. So narito po ako ngayon upang ikay aking ma-interview patungkol sa nagdaang bagyong Tino. So pwede ko bang malaman ang iyong pangalan, edad at taga saan? Okay, magandang gabi ulit sa iyo, Mr. Sa pangalan mo? Ryan po. Ryan, okay. Ako po si Ginang Rowena Marisa, 50 years old. Isang barangay secretary dito sa ating lugar, Barangay Katmundaan. Para sa aking tanong is, ano ang mga paghahanda na iyong ginawa noong na nalaman mo na may paparating na bagyo? So, kagaya ng ibang tao, ang paghahanda na ginawa ko at ginawa ng buong pamilya is tiniyak po namin or tiniyak ko na mayroon kami sapat na pagkain, malinis na tubig, at saka nag-charge ng mga emergency lights, flashlights, at saka mga cellphone. Para naman sa pangalawang katanungan, noong nanalasa ang bagyong Tino, ano ang pangyayari na iyong naranasan? So, syempre kasi malakas yung hangin. Una na nawalan kami ng kuryente, madilim ang paligid. So, natakot dahil yun na nga sa lakas ng hampas ng hangin, napuputol ang mga puno sa aming paligid at saka mayroong part ng bahay namin na tawag nito, nahulugan ng mga sanga ng kahoy na naputol. At saka isang punong kahoy talaga ang naputol at parang nilipat siya sa ano namin, sa bako, ay hindi bakuran from galing siya sa labas, naputol ang buong kahoy sa gitna. Tapos nilipat siya sa harap ng bahay namin. So parang nakakatroma na ang takot mo na hindi mo inaasahan na bigyan ka ng isang malaking puno. So next is, pagkatapos ng bagyo, ano ang iyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Like usual, lumabas ng bahay, chinek ang buong paligid, kung safe ba para sa amin, kung mayroong mga cable ng kuryente na naputol. Saka nag-clearing kami sa aming paligid, yung mga sanga na naputol ng bagyo. Aming tawag nito, tinapon sa labas. Tapos naglinis ang bahay. Saka chinek ang mga bagay na baka may nasisira. Saka yung bahay namin, kung mayroon bang part na nasisira din. So yun lang, in general, naglinis, nag-check ng paligid. Next is, mayroon bang tulong na ibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Sad to say no. Okay po. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at nawalan din ang kanilang bahay? Ang masasabi ko sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at sa nawalang mga bahay na hindi madali ang pinagdaanan nila, walang katumbas na salita para makuha yung sakit kung ano man yung naramdaman nila. At sana darating ang panahon na dahan-dahan nilang matanggap ang nangyayari sa kanilang buhay, lalo na sa mga mahal nila sa buhay na nawala. Na sana, and I believe na time can heal. Para sa panghuling katanungan, ano ang aral na iyong nakuha pagkatapos ng bagyo?
Personally, ang aral na nakuha ko pagkatapos ng bagyo is dapat palagi tayong makinig sa balita, makinig sa babala, lalo na sa gobyerno. Dahil pag sinabing panahon na maglikas, dapat maglikas. Huwag antayin na lilikas lang kung nandyan na ang bagyo at saka in times sa ganitong mga trahedya, sa ganitong mga tawag sa kuna, pahalagahan natin ang mahal natin sa buhay dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod para hindi tayong pagsisihan. Okay, maraming salamat po ma'am sa oras na inyong ibinigay upang masagot ang aking mga katanungan patungkol sa epekto ng bagyong Tino. Walang